Okay, hello po, Attorney Tama. Dito tayo sa may Sokcho Market. Sikat na ano to, na market dito sa Korea. Pero dyan sa Pinas, hindi. Anyway, madali lang yung pag-usapan natin. Okay, may nagtanong kasi. At saka lagi ko rin binabanggit to, lagi kong gino-joke to sa mga vlog ko. Nagtatanong siya. Finally, eto na, sagutin natin ha. Attorney, mabigat ba ang kasong lasciviousness? O ibig sabihin, acts of lasciviousness. Yan yung panghihipo. Yung lagi kong ginagawang pang-asar, yung lagi kong ginagawang pang-joke. Right? Sa librong sinusulat ko, andyan pa rin yan. Lagi ko pa rin joke time yan. First and foremost, ano ba kasi yung kasong acts of lasciviousness? Ang hirap ispelengin. Hirap ispelengin yan. Research nyo na lang. Ayan nga yung panghihipo, pamabastos. Okay? Pero yan talaga, kailangan, ang term na ginagamit dyan sa Revised Penal Code is with lewd acts. Basta in Tagalog, pamabastos nang hipo ka. Yan ang acts of lasciviousness. So, differentiate natin siya sa attempted rape. Tandaan nyo na, pag yung attempted rape, pag sinabi natin attempted rape, may intention kang mang-rape, kaya ang attempted rape eh. yun ang pinagkaiba nila. Generally. Okay? Kasi kung acts of lasciviousness lang, ano ka lang, hindi, wag natin sabihin lang, nanghipo ka lang. Wala kang intent, wala kang attempt na i-rape o gahasain yung victim. Okay? Yun ang attempted. Yun ang difference ng attempted rape at saka ng acts of lasciviousness. Kasi once na nanghihipo-hipo ka, hinawak-hawakan mo sa mga private parts, sa mga maselang bahagi ng katawan, tapos hinubaran mo, tinanggalan mo ng damit, dinaganan mo, basta ayun. Ano na yun? May attempt ka ng manggahasa o galawin yung biktima mo. Okay? So, hindi lang acts of lasciviousness yun. Ha? Papasok ka na sa attempted rape, which is mas mabigat na kaso. O, meron akong kliyenteng na-convict sa ganyan. Mabigat yan. More than 10 years yan. 10 years to 15, 17 years yung ganyang kaso. Ngayon, punta tayo sa acts of lasciviousness. Yung acts of lasciviousness, wala kang intent. Wala kang intensyon, wala kang attempt na mang-rape, okay? Talagang manyakis ka lang, gusto mo lang manghipo. Nanghawa ka sa maselang bahagi ng katawan na wala kang intensyon na, yun nga, okay, na ituloy sa rape yung krimen na gagawin mo. Siyempre, gumamit ka ng puwersa, di ba? Gumamit ka ng pananakot, o kaya, yung biktima mo, tulog, lasing, o yung mga ganyan. O kaya, menor de edad. Okay, sa Revised Penal Code, 12 years old, pababa, ayan. Kahit na pumayag pa siya, basta nangihipo ka ng minor, yari ka na. Okay. Ayan, mahinaw tayo dyan. Nakakagulat lang dito sa... Ito yung compost coffee. Ginamit na naman ako dito. Joke! Okay, punta tayo dun sa... Attorney, mabigat ba yung kasong yan, yung acts of lasciviousness? Depende sa biktima mo. Ha? Pag ang complainant, pag ang victim ay hindi na minor, okay, mararaffle yan, yung kaso mo, sa MTC, Metropolitan Trial Court o kaya Municipal Trial Court. O, depende kung saan nangyari. Pag ang complainant mo, pag ang biktima mo, hinipuan mo, ay hindi na minor. Attorney, paano kung kaedad ko 40? Kaedad ko mga 35. Hindi na ka minor. Hindi na minor yun. MTC yun. Pag minor, yan na. Sa RTC, mapupunta ang kaso mo. May kasama pang child abuse yan. Yan, mas mabigat na yan. Okay? Kasi minor eh. Tapos mayroon pang child abuse. Ay, nako po.
patay ka dyan. Patay kang bata ka. So, yan ang sagot. Kung ang tinatanong mo, mabigat ba ang kasong acts of lasciviousness? Actually, mabigat siya eh. Kahit na minor or hindi minor ang biktima mo. Kasi, para sa akin, no, yung ganyang mga trip nyo, yung mga may kasong ganyan, ang dali-daling iwasan, ang dali-daling pigilan yan eh. Ha? Kung nagigigil yung kamay mo sa kanan, gamitin mo yung kaliwa, pigilan mo yung kanan. Oh, di ba? Di attorney, nalasing na kasi ako noon. Bahala ka. Okay? Mabigat yung kaso na yan. Ito lang ang isang malaking difference niyan. Based on my personal experience. Hindi ako yung accused. Yung mga nahawakan kong case, yung mga nakita kong case. Yung acts of lasciviousness na pumatak sa MTC, nung na-convict yung client namin before, pasok siya sa probation. Nakapag-probation pa yung client. Okay, nakita ko rin sa iba. Convicted, acts of lasciviousness sa MTC, hindi na minor yung complainant, hindi na minor yung victim. Nakapag-apply ng probation. Okay? At ano paano yung pag minor yung victim tapos sa RTC pumatak, acts of lasciviousness with child abuse sa RTC. Sinasabi ko sa inyo, pag na-convict yan, hindi pasok sa sa probation yan. Hindi ka makakapag-probation. At anong remedy doon? Kadalasan nag-aapila. Kasi nga, to shortcut, pag ang kaso mo nasa RTC, definitely, most likely, pag na-convict ka sa RTC, hindi yan. Kasi 6 years pataas ang ang mga sentensya diyan sa RTC. At bakit may nakita akong case na sa RTC kami pero nakapag-apply siya ng probation? Malamang sa malamang yan, nag-plea bargain yan sa mas mababang kaso. Gugulat ka ngayon, tricky. Panoorin mo na lang yung mga vlog ko sa sa plea bargaining. O kaya yung mga nagpi-plea of guilty ka agad, may mga ganyan na bumababa yung sentensya sa kanila ng 6 years, yun, nakakapag-apply sila ng probation. Kahit na nasa RTC nang galing yung kaso nila. Anyway, huwag tayong lumayo. Basta sinasabi ko lang, ang kasong acts of lasciviousness, ang daling iwasan yan, pero napakabigat na kaso. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong na yan. At ngayon, alam niyo na kung ano yung lasciviousness na yan, kung anong mamal siyang lasciviousness na yan. Yun yung dinojoke ko lagi na panghihipo. Okay? So, marami pong salamat ha. Paalis na kami. God bless. Ciao!